United Arab Emirates, bansa sa gitnang silangan na binubuo ng 7 Arabong lungsod. Pederasyong pinamumunuan ng Muslim na Emir, kilala dahil sa marangyang pamumuhay ng mamamayan, maunlad na ekonomiya at masagana ang industriya. Subalit kaila sa sambayanan na maraming pinagdaanan kasaysayan ng samahan ng mga Arabong Emirates. Isa na dito ang pagkalat ng Kristyanismo. Magugulantang ang iyong kaluluwa kung sasabihin sa iyo na natagpuan sa ilang isla ng UAE ang mga sinaunang sambahang Kristiyano bago pa lumaganap ang Islam sa lupain. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang tahimik na isla na matatagpuan sa Arabian Gulf na nasa sakupan ng Sheikhdom ng Al Quwain at sa Abu Dhabi ang nagbunyag ng isang nakamamanghang kasaysayan ng UAE. Maraming pagtatalo hinggil sa kung totoo nga ba na napadpad ang relihiyon ng Kristyanismo sa lugar ng mga Arabo bago pa ang Islam ang hanggang ngayon ay hindi natatapos. Base sa kasaysayan, bago dumating ang Islam sa lupain, nagkalat na ang maraming impluensya na mula sa sinaunang Babylonia, sa Persia at sa Israel, hanggang sa dumating ang propetang si Muhammad at ang Quran. Ang sabi ng Islamic Online Educational Platform na unti-unting ipinahayag ang Quran sa propeta noong ito ay 40 taong gulang, noong mga taong 609 o mga 610 AD. Hanggang sa ito ay pumanaw sa edad na 63. Mula noon, kumalat sa lupain ang paniniwalang Islam at nakita ang pagpalit mula sa naunang paniniwalang polytheist sa pagsamba kay Allah. Ngunit ilang daang taon pabalik sa nakaraan, kumalat sa labas ng Israel ang turo ni Jesus. Kasabay ng panahon na maluwag ang kalakalan sa pagitan ng mga Arabo, Afrikano at ng mga Hudyo. Maraming negosyante ang bumisita sa Israel upang mangalakal at kumuha ng mga sangkap para iuwi sa kani-kanilang mga bansa. Subalit hindi lamang materyales ang dinala ng mga nito, pati rin ang bagong pananampalataya na tinawag nilang Kristyanismo. Kaya naman kumalat ang paniniwala sa maraming bansa, mula sa ilang tao hanggang sa buong pamilya at sa buong angkan. Nagpatayo ng mga bahay-sambahan, lugar ng dasalan sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon sa bagong tipan, ang Kristyanismo ay nakarating din sa sinaunang Turkey, sa Syria, sa Gresya at marami pang iba. Sa katunayan, makikita ang mga sinaunang sambahan ng mga Kristiyano noon sa naturang lugar. Sa Turkey, ayon sa Science News, natagpuan ng mga Turkish archaeologists sa Nevşehir ang isang sinaunang sambahan na itinayo noon pang mga 5th century. Matatagpuan doon ang mga pinta sa dingding o fresko ni Jesus, papuntang langit at ang isda na nasa kanyang kamay. Sa bansang Syria, ang sabi sa History of Information na natagpuan doon ng Dura Europos Church, ang pinakaunang bahay-sambahan ng mga Kristiyano sa labas ng Israel na ipinatayo taong 232. Ayon din sa ulat, sa silid ng baptismuhan, matatagpuan ang mga pinakalumang pinta hinggil sa Kristyanismo, katulad ng paghilom ni Jesus sa may kapansanan, paglakad ni Pedro sa ibabaw ng tubig at ang pagdalaw ng 3 babae sa libingan. Sa bansang Gresya, batay sa Greek Reporter, ang pinakamatandang sambahan sa Gresya ng mga Kristiyano, ang Rotunda ng Thessaloniki, na ipinatayo taong 306 AD. Ngunit nung nasakop ng mga Ottomans ang lugar taong 1590, ginawa itong moske at tinawag na Moske ni Sulaiman. Pero taong 1912, nasakop ito ng mga Griego. At ayon sa ulat, ito ay pinahayag ng United Nations bilang isang UNESCO
World Heritage. Ilan lamang ang mga ito na pruweba na naging laganap ang paniniwalang Kristyanismo sa maraming lugar sa labas ng Israel. Paglipas ng panahon, nanatili ang mga gusali sa mga naturang lupain. Ngunit sa teritoryo ng Arabia, halos hindi mahagilap kung may pruweba na dumating nga sa lugar ang paniniwala mula kay Jesus. Hanggang sa pagpasok ng mga taong 1990s, kung saan nadiskubre ang kauna-unahang patunay na bago pa ang Islam, nakarating ang Kristyanismo sa UAE. Ano ang mga nadiskubre sa Serbaniyas at Al-Siniya? Ang pagtatalo hinggil sa kung nakarating nga ba sa lupain ng mga Arabo ang Kristyanismo mula sa Israel ay binasag sa nadiskubre noong taong 1992. Sa isla ng Serbaniyas, sa bandang kaliwa ng UAE, natagpuan ang kauna-unahang pruweba na napadpad sa lupain ng paniniwala ng mga Kristiyano. Ayon sa Visit Abu Dhabi na sa isla ng Serbaniyas, nahukay ang isang simbahan o monasteryo na ginawa mga taon ng 7th o 8th century CE. Kapag sinabing 7th century, ibig sabihin mga taong 600 hanggang 699. O kung 8th century naman, mga taong 700 hanggang 799. Ayon din sa ulat, may mga kabahayan na nahukay malapit lang sa istruktura. Natagpuan din sa loob ang ilang daang mga artifacts na may kinalaman sa sambahan at mga disenyo na krus. Ito rin ang sinabi sa Abu Dhabi Culture na 7th at 8th century itinayo ang istruktura. Kaya marami ang naniniwala na sa wakas at mayroon na ang unang ebidensya ng Kristyanismo sa United Arab Emirates. Binanggit din na napag-alaman na ito nga ay tinayo ng mga Kristiyano dahil sa mga imahe ng krus na nakapaskil sa haligi ng gusali, at pati disenyo nito ay ang gamit ng mga monasteryo na makikita sa ibang lugar. Sa katunayan, noong taong 2019, ang lugar ay binuksan bilang isang tourist attraction para sa mga bisitang relihiyoso at manunuri ng Isla Serbaniyas. Kung sa akala mo na ito ay tsamba lang, siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na ngayong lang 2022, isa pang monasteryo ng Kristyanismo ang natagpuan ulit sa United Arab Emirates. Nadiskubre ito sa isla ng Al-Siniya sa kabilang kanang dulo ng UAE, at mas hindi ka makakapaniwala na mas matanda pa ito sa unang monasteryo. Ang balita sa Dubai ay ngayong taon na nadiskubre ng mga archaeologists ang isang sinaunang monasteryo ng mga Kristiyano sa isla ng Al-Siniya na nasasakupan ng Al-Quwain. Pinatunayan sa Hindus Times na ang resulta ng carbon dating na kinuha sa pundasyon ng natibag na monasteryo ay tinatayang gawa sa taong 534 at 656 AD. Sinabi rin sa Tagrib News na ang resulta ng carbon dating sa mga natagpuang paso ay sa bandang katapusan ng 6th century o katapusan ng mga taong 500s. Batay sa Islam.org na ipinanganak ang propetang si Muhammad taong 570 AD sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib sa ika-4 na bahagi ng Banu Hashim, ika-12 ng Rabi al-Awal, Year of the Elephant. Kaya marami ang naniniwala na ang monasteryo sa isla ng Al-Siniya ay matagal nang nakatindig sa lugar. Nahukay ang ilang silid sa gusali katulad ng balon sa pambaptismo, lutuan ng tinapay, lalagyan ng altar at taguan ng alak. Bukod doon, mga disenyo ng haligi ang mismo nagpatunay ng istruktura ay isang monasteryo ng mga Kristiyano. Sa kasalukuyan, ang monasteryo sa isla ng Siniya ay binibisita ng mga royal family sa UAE upang masaksihan ang nakamamanghang tagpo, ang pinakamatandang pruweba ng Kristyanismo sa bansang Arabo.
Anong aral ang mapupulot dito? Binanggit din ng mga eksperto na ang mga nadiskubring sambahan o monasteryo ay patuloy na ginamit ng mga Kristiyano noon kahit sa paglaganap ng Islam sa Arabia. Patunay lamang na ang dalawang pananampalataya ay nag-coexist noon sa iisang lupain. Marahil sa hinaharap, ang mga nadiskubre ay maging isang mabuting halimbawa na ang dalawang relihiyon, magkaiba man ang paniniwala, ay mag-coexist ng tahimik sa isang daigdig. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.